Okay, I'm back. So, dahil ang daming taong laging ang tanong sa buhay is, ano ang sikreto para magkapera? Tapos, ano ang isa pang sikreto para hindi mawalan ng pera? Sa totoo lang, sa YouTube pa lang, magsasawa ka na sa dami ng lecturer na nagbibigay ng teaching about money. Diba? Kasi sabi ko nga sa'yo, nalito nga ako nung bata ako nung tinatanong ako ng tatay ko kung anong course ang kukunin ko dahil ang gusto ko lang talaga is mag-shopping. Bakit? Kasi lahat ng ituro ko hindi binibili. Lahat! Pag sinabi, sa palengke nga, ang warning ng nanay ko, magturo ka, hindi na kita sasama ulit. Bawal magturo. Parang bawal magkaroon ng desire. Sandamakmak ang desire ko dahil very artistic ako Tsaka very curious ako. Yung parang lahat inaalam ko. So, ang dami kong gusto. So, paano nga ba talaga makukuha yan? So, matagal dumaan ako ng proseso kasi anak ako ng mahirap Tapos I've realized, hindi naman pala talaga kami mahirap na mahirap. yung, yung hiyagit. Kasi yung nanay ko, may properties nga yung kanyang pamilya sa Mindanao. Doon pa lang investment na yun kung marunong siya Kaso wala ngang walang what they call this, hindi nag-aral ng ang tawag dyan, kasi hindi naman kinakailangan graduate ka para marunong ka humawak ng pera Walang nagturo sa kanya, walang nag-mentor sa kanya how to handle resources. Nakita mo naman sa YouTube, sino yung chisteres na yun na meron siyang 1 million movement? Kasi nag-aral inaral ano ang sikreto paano magkaroon ng pera Okay, katulad nun, may lupa sila. Pwede mo na agad gamitin collateral sa bangko, tapos kuha ka ng loan, start ka ng maliit na business. Dahil wala ka masyadong alam, start small. Teka, punta nga ako sa sarili kong So, yung nanay at tatay ko, naghiwalay for a while nung 19 ako. At dahil ako yung pinaka-vocal sa lahat ng anak niya, kinonsider ng nanay kong ako ang may pinakamalaking responsibility dahil ako yung verbally nagsabi sa tatay kong kung wala kang gagawin kundi saktan lang kami kasi laging yung unpredictable, yung hindi nagbibigay ng sweldo sa nanay ko. Tapos minsan nawawala ng 2 araw, 3 araw, darating, galit. Very chaotic yung aking teenage life. Parang hindi nga ako nag-enjoy ng teenager ko Yung pagiging teenager, hindi ko na-enjoy yun. Sa auntie ko nga yun na-enjoy Kaya ang ginawa ni God, okay, para mabuo kita, lalagay kita sa Antioch, yan, puro teenagers. Di ba? Adult ka pero at the same time, sabayan mo. So, God is so wise. So wise, siya lang ang talagang dapat mong sandalan. So, eto na. Sinabihan ko yung tatay ko na kung wala kang gagawin, kundi ganyan lang, sinasaktan mo kami, especially nanay ko, umalis ka na lang. I didn't know, nasasabihin ng nanay ko after nung umalis yung tatay ko, na Joyce, ano ibabayad natin sa apartment? Pinalayas mo tatay mo. My God, I was just trying to help you. Kasi sinasaktan ka na niya physically. Ano ba? Pagka may physical na, out na. I'm trying to save you. Tapos ako ngayon ang gagawin mong breadwinner? 19 lang ako. Oh my God, ang nanay ko, hindi nyo kilala. Pag yun nagsalita, hindi nagjo-joke yun. Talagang walang option. Talagang, kung di ka kikilos, wala tayong kakainin. Sabi ko ngayon, meron tayong antique, ang tawag dyan, wall clock. Ba't hindi natin isangla? Para sa nanay ko, ang pagsasangla ay isang kadiri-diring action. Para sa akin, wala ka ng option Anong kadiri dyan? Wala ka na nga option. Ang katwiran nun. Ano sasabihin ng mga kapitbahay? Nilalabas mo ang gamit natin, sasangla mo? Gumawa ka ng paraan.
Eto na. Ewan ko, iba yung utak ko eh. Sabi nga nung may nagsabi sa akin, utak lalaki ka. Hindi, utak desperate ako. Naiisip ko lahat. So, naisip ko, sandali, pupunta nga ako dun sa kaibigan ng nanay ko na mahihirapang magsabi ng no kasi talagang close sila. At yung hihinging kong favor, masyadong maliit. Pag hihingi ka ng favor, kunyari, alam mo meron siyang 20,000, manghiram ka lang ng 200 para hindi ka hihindian. Ako, ang ginawa ko, pinuntahan ko siya at sinabihan ko ng sitwasyon namin. Ang sabi niya, Joyce, nagamit ko na lahat yung perang kinita ko kahapon. Meron ako dito, 87 pesos na lang. Kunin mo lahat. This was 1979 ha. Ang 87 nun, parang ang halaga is parang 500. So, kunin mo lahat at wag mo nang ibalik sa akin. Hindi yan utang. Kaya nga ang ganti ko doon nung nakarating ako ng Canada, pinuntahan ko yung mga anak niya sa States. At ginantihan ko, binilang ko ng Louis Vuitton yung panganay niya. Sa akin, it's not the amount. It's being there when I needed you most. Ganun ang friendship sa akin. Hindi tayo totoong friend kung you're not there for me. At saka yung para ibigay sa'yo, yung huling pera niya, yun ang kaya ganun ako eh. Para sa akin, kung totoong talagang kaibigan ka, gagawin ko ng paraan. Kaya lahat na lang humihindi sa akin, tinatandaan ko, hindi ko to kaibigan. Kasi kung kaibigan ko to, kasi ako, pag sinabi mong, may kumatok sa akin yung pinsan ko, ate, delikado na sitwasyon ko, kailangan ko umuwi ng Mindanao. Pinsan ko to ah. Hindi, pamangkin pala. Parang pinsan kasi medyo malapit yung edad niya sa akin eh. Hinubad ko yung relo ko. Sinabi ko, totoo to. Sangla mo to. Yung pera makukuha mo, bili mo ng ticket. Sige, pumunta ka na ng Mindanao kung talagang kailangan mo na pumunta doon. Nagalit na naman doon ang ex ko. Kaya nga ang dami kong katwiran niya. Ang dami mo na sa aking atraso. Kitang-kita ko na yung values mo. You don't put value on your stuff. Mali yan. Hindi mo minamahal ang sarili mo. Sabi ko, okay ka lang? Kamag-anak ko yun. At nasa dire need. Kung may mangyaring masama doon. Alam ko sitwasyon nun eh. Okay ka lang? Ay, yan. Kaya doon, strike to daw ako doon eh. Talagang hindi kita pwedeng pakasalan. Ayoko sa'yo. Hindi mo mahal ang sarili mo. Fine. Sa isip-isip ko naman, hindi rin kita pakakasalan dahil ayoko ng lalaking walang mercy, walang sympathy, at ang tingin sa pamilya ko, hindi mahalaga. Pamilya kaya niya, sabihan ko siya ng gano'n. O pamilya, bagay, di sila nahihirap dahil ang yaman nga niya, ang yaman niya. Okay. Kaya hindi ako na-attract sa mayaman lang, honestly. Dami kong kaibigang mayaman, dami kong nakilalang mayaman. Tinitingnan ko values nila. Pag hindi pumasa yung values sa akin, slowly umaatras ako. Gano'n! Kasi, pag close na close mo yung tao, tapos ang sama ng values, makukuha mo yun eh. Yung ako makuha values na pangit. Di lalo naman kung papakasalan mo pa. Diyos ko po, wala naman ako ambisyon na pag pinakasalan ko, makikipag-iwalay ako. Never. Sa akin, pag pinakasalan kita, pinayagan ng Diyos, mapakasal ko sa'yo, titiisin na kita. Gagawin ko ng paraan. Paano magtiis? Kasi may grace nga. And marriage is permanent. Okay? Why permanent? Ginamit yung witness si God doon. Ano yun? Lokohan? Hindi lokohan niya. Kaya yung mga planong mag-asawa na nakikinig sa akin right now, permanent yan. Kita mo yung linyang till death. Until death do us part. Hanggat hindi pa siya patay at gumawa ka ng hindi katanggap-tanggap, well, sa pag-aasawa, magkakasala ka sa taas. Big deal yun. Ginawa mong witness si God eh.
Ba't ka nagpakasal? Sabagay, pag hindi ka nagpakasal, sa baba naman ang punta mo. Wala kang choice. Sino nagsabi sa'yo madali itong buhay na 'to? Ligaw na ako. So, nasaan na ako? So, eto na nga. So until now, that woman is already dead. Pinagdadasal ko kay Lord yun, yung soul niya, to be in heaven. Sabi ko kay Lord, makokompleto ang joy ko pag nakita ko siya sa heaven when you get me. Kasi yung matandang babaeng yun is importante sa akin. Minahal ko yun. Kasi she was there when I needed help the most. So yung 87 pesos na yon, dahil meron akong alam ng konti sa pagluluto, is ginawa kong puhunan para gumawa ng lugaw na may isaw. So the following day, binenta ko yon doon sa may neighborhood namin. Yung 87, naging parang 280. So after a week, sinamahan ko na ng spaghetti. Kasi dumami yung tinda, hindi nauubos. Sobra-sobra para kainin namin. And then, pumasok sa utak ko, itong mga sobra-sobra na to, profit ito Ba't hindi ko i-repack at dalhin ko sa Makati? Daming employees doon yung mga employees ng Shoe Mart. Doon muna ako nagbenta, doon sa may labas ng Shoe Mart. Hanggang na-discover ko yung National Bookstore. Kaya lang, kung magtitinda ka sa National Bookstore, dapat mag-ayos ka. So, I did. Hanggang sa kumakain kami, nakakabayad kami ng rent. At tumating yung tatay ko, after 3 months yata yun, sinabi niya pa nga, Joyce, nakatulong pala yung paglayas ko Kita mo ngayon, may business ka na. Naku, umalsa yung dugo ko doon. Bakit? Kasi at 19, every day, 2 a.m. ako nagigising. Madaling araw, nasa Pasay ako, namimilengke ko. Grabing pagsasakripisyo yun. Ang bata mo pa, gusto mo pang matulog, pero 2 a.m. namamalengke ka. Kinakailangan kong matulog ng maaga. Ano pa yan Working student pa ako niyan Nasa UE ako niyan. Ang hirap nun. Sobrang hirap. Hindi mo maipaliwanag. Pumabaksak yung mata ko pag nasa school ako. Sobrang pagod at atok. Tsaka alam mo ba kung gaano kabigat yung mga binubuhat ko sa palengke? Kaya hanggang ngayon yung kamay ko pangit Sabi nga ng isang coworker ko noon, Joyce, nasa sales ka, magpa-manicure ka nga. Kasi pag naka-manicure ka, hindi masyadong halata yung fingers mo. Kamay nang mahirap yung kamay mo She was so honest with me kasi nga close kami. Fine, madali naman magpa-manicure Dito sa Canada, ang ginawa ko pa nga dahil minamata ako ng ibang mga, hindi ko pwedeng sabihin yung lahi nila. Hindi mga puti yun. Kalaban ng Israel. Minamata ako, lagyan ko nga ng totoong diamonds yung kamay ko. At binili ko pa yung diamonds sa store namin para alam nilang totoo yun. O, diba? Tumitingin sila sa pera O, ngayon, matahin nyo ako. Mas mahal ang sing-sing ko sa inyo. So, eto na yung sikreto. Gawin nating summarize. Nung tinatanong ni God si Solomon, ano ang gusto mong hilingin sa akin? Hindi siya humingi ng wealth. Dito tumama yung hiningi niya Ang hiningi niya ay wisdom. Yun ang hiningi niya. Where I am right now, I believe, is because I focus more on wisdom. Wisdom will give you money, and wisdom will keep the money flowing. Kasi pag may wisdom ka, alam mo paano gastusin yung pera mo, saan gagastusin. Lahat ituturo sa'yo. Wisdom is, ang tawag dyan, parang another manifestation ni Holy Spirit yan Si Holy Spirit yan, honestly. Kaya lang nung time ni Solomon, wala pa si Christ. Hindi pa ini-introduce si Holy Spirit But the Holy Spirit is there through wisdom. I-pray mo na, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Kahit sa pagpili ng asawa, siya ang
Si Lord ang pinapili ko. Sinabi ko, the internet is the world in disguise. So, hindi ko alam ang mga tao and their hearts. Will you choose for me? Siya ang nagbigay ng asawa ko. See God, through wisdom, will guide you. And with wisdom, you'll have everything. Maniwala ka sa akin. I'm telling the truth. Kaya kung naghihirap ka at wala, sabihin, okay lang maghirap kasi talagang dadaan ka minsan sa stages. It's teaching you a lesson. Pero yung forever kang mahirap, wala kang wisdom. Hindi ako nagjo-joke. 87 pesos, nagkaroon ako ng trabaho sa Makati Commercial Center because of that. Dahil na-discover ko yung another job do sa harap ng National Bookstore wisdom was telling me, Joyce, magtitinda ka na lang ba or kukuha ka ng karir? Kasi sa karir, hindi ka mapapagod, pwede ka matulog, hindi ka gigising na madaling araw, but you'll have money. So, nung tumalon ako sa tapat nila, sa tapat kasi noon may malaking business, House of Stereo, naging retail ako doon, employee, doon ko nakuha yung what they call this, doon ko nakuha yung experience on sales. And everything was history. Guys, pray for wisdom and you will have riches. Depending on your wish. Kasi si Lord ibibigay sa iyo kung ano talagang gusto mo. Kung unahin mo siya. So be wise. Wisdom comes from faith in God. Keep your peace.